our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Okay, magandang gabi po sa lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong gabi at atin pong pag-uusapan ngayon ang isa sa mga controversial na teaching, no? O pagtuturo, yung regeneration precedes faith. So dito mga kapatid, ipakikita ko sa inyo kung gaano kahalaga itong meaning, grammar at saka syntax sa pag-uusapan natin ngayon na regeneration precedes faith. So bago tayo mag-umpisa, gusto ko sanang
pasalamatan ang lahat ng nanonood ngayon. Sana po kung meron kayong mga questions dyan, open naman po tayo at i-question nyo lang. At kung sino po yung gustong makipag-discuss po sa atin, i-PM nyo lang po ako. So, ang hangad po natin dito ay hindi po para manalo tayo sa anumang argument, no? Hindi po tayo perfect na lahat masasagot po natin, especially kung wala na sa Bible, no? So, sabi ng Panginoon na merong mga secret things that belongs to Him at sa Kanya yon. Pero may mga lingwahe ng Pilipino, kahit na ang English hindi po lingwahe yan. At na-remember ko sa aming pinag-uusapan kanina sa aming pamilya na ang ang pinaka problema pala ng Great Schism, no, between the Roman Catholic Church and the Orthodox ay linguistic, no, yung cultural and language barrier. Kasi ang Roman Catholic nakafocus sa Latin, interpretation sa Latin, pero yung Orthodox nakafocus sa Greek. So, nagka-problema na, tuloy-tuloy na yon. Kaya nga from Great Schism to the Great Reformation, ang problema talaga ay yung interpretation. Kasi nga, nakafocus sa Latin, yung Eastern, pero yung, Western part, no? The Roman Catholic, and then the East, no? The Orthodox, no? So, sa Greek sa kanila, sa Latin ang sa Roman Catholic. So medyo nagka-problema doon sa interpretation because of the language, no? Language. So tayo kaming Reformed Baptist gumamit ng Greek. Sa Greek kami, di kami doon sa Latin because nagkakaroon ng medyo problema doon. So bumalik kami doon sa Greek, no? Kasi yun yung ginagamit din ng Orthodox. So bumalik kami doon sa Greek usage, no? So ito yung binigay ng Panginoon para sa akin bilang student at saka teacher ng language. I'm not considering myself as master, no? I'm still a student, no, taking masters of it. Hanggang ngayon patuloy pa tayo nag-aaral ng Greek, no? Hindi tayo master dito. So ang ginagawa po namin mga estudyante ay kumukuha kami ng scholarship. Ang pinakamatibay talaga, no, sa when it comes to Greek grammar ay si Daniel Wallace. Kung meron kayong book niyan, mahirap siya pero worth it. So meron tayong gift na pinaniniwalaan na binigay ni Jesus Christ sa church, Ephesians chapter 4 verse 11, the pastors and teachers. Ang Greek word ng teacher doon ay didaskalos, which means doctor, master, teacher. Ang area of responsibility ng didaskalos ay yung didasko, yung doctrine according to the text, no? Ephesians 4:11, 12 and 13. So basahin niyo po diyan. So we recognize the gift of the Lord Jesus Christ to the church, and one of the great gift of God is Saint Augustine, no? Kung saan nanggaling yung Augustinian monk, si Martin Luther, at saka parang itong si Pope Leo galing din doon, Augustinian din yan, So the doctor of the church, si Saint Augustine, is one of the pillars sa foundation ng Reformed theology na ginagamit din namin. So wala. Okay lang yun, Brad. So, wala pa. So, yun ang introduction. Medyo konti lang yung ating pag-uusapan ngayon. So, ang gusto ko lang emphasize dito ay yung doctrine, yung gagamitin natin ngayon sa pag-uusapan natin na regeneration precedes faith. Alright? So, before that, we will say a little prayer, no? Para po tayo gagabayan ng ating Panginoon. Father God in heaven, we humble ourselves before you, and we do not claim any masters here or any expertise here, Father God in heaven. We just
humble ourselves and ask your power, through the power of the Holy Spirit. And we recognize the gift, Father God in heaven, that you have entrusted to the church, the pastors and teachers, the doctor, the master, the teacher of doctrine. And so, Father, we commit to you, Father God in heaven, today, to tonight, this program. And bless Russia TV, the avenue, the instrument that you have used for years para, Panginoon, mahayag yung mga iba't ibang paniniwala. And we respect every uh, faith here. We do not insult or whatever it is, but we just uh, follow the language and the context of your word. Father, thank you so much for the gift that you have given, and bless your word as we continue to ponder upon it. So, Father, this is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Now, doctrine needs to be dealt with careful examinations, especially with, number one, the meaning, yung etymology, the grammar, tense, yung mood, yung voice ng action word, especially the verb, no? Kasi ang pinaka-importante kasi sa sentence yung action, yung verb, yung action word. Kasi yun ang nagdadala kung ano ang ginagawa. So, yun ang importante, yung tense, yung mood, at saka voice, at saka etc. No? And number 3, yung syntax. Kung pag-uusapan ng syntax, ang ibig sabihin niyan, the connection of words within the context. So, ang meaning, yung word mismo, anong meaning? Ang grammar, yung word, yung ano ang tense ng word, ano ang mood ng word, ano ang voice ng word. Ang syntax, word and word, connection of words. So, pag sinabi mong syntax, the connection of this word to other word. So, yun po ang importante sa context, no? Ang pinaka-importante po dyan, yung immediate context. Bago ka pupunta sa iba, kung minsan nakikita ko sa debate, bakit tumatalon ng malayo itong mga taong to, wherein ang salita ng Diyos is a letter, no? Kapag nagbabasa ka ng letter, basahin mo muna yung immediate context ng letter bago ka pupunta doon sa ibang letter. So, ang sa hermeneutics kasi, mas malakas yung immediate context kaysa remote context. So, wag kang pupunta sa remote context kung hindi mo muna na suwito yung yung immediate context, near context. So, yun yung mga students of hermeneutics, mga kapatid. At even na kahit hindi ka student ng word, kapag nagbabasa ka ng letter, unahin mo muna yung immediate context bago ka pupunta sa remote context. O nagkagulo-gulo yung ating sistema dito, mga kapatid, sa debate. Kasi nga, talon ng talon tayo para tayong kanggaro, no? So, yun, mga kapatid, no? At note, no? Note, ha? Ito, tandaan nyo, mga debater, ito ang pinaka-importanting tandaan nyo. Most theological debates lie between those important subjects, no? Yung etymology, yung grammar, yung syntax, doon tayo hindi nagkakaintindihan, kaya walang katapusan ang debate natin kasi nga we are not focusing on those subjects, no? And most of the time the difference is hairline. Parang buhok lang talaga, so kailangan ng careful examination, mga kapatid at mga kaibigan, ano? So ipakikita ko sa inyo ngayong gabi yung hairline, no? Example, mga kapatid, yung Trinity. Kanina hindi yung Trinity, parang the ano yun, Jesus is God. Trinity, no? Pero pag na-accept mo si Jesus is God, hindi na tayo mahihirapan. Accept mo na Father is God, Jesus is God. So, hindi na tayo mahirapan sa Trinity. Ang problema lang sa oneness ay pinag-isa nila. Kasi nga, mga kapatid, hindi natin ma-define ang etymology ng being, which is God, at saka persons, Father, Son, and Holy Spirit. So doon muna sana i-identify natin yung etymology. Ano bang ibig sabihin ng being? Ano bang ibig sabihin ng persons when it comes to theology? Not outside, because kung pupunta tayo sa outside, pupunta tayo sa dictionary na wala namang alam sa theology, baka magkaiba yon, no? So pupunta tayo sa nag-agree kung ano ba talaga yung being,
when it comes to theology at saka person. Pero hindi natin yung topic ngayon. No? So, we will go mga kapatid sa example lang dito ha. Kung hindi natin ma-define ang etymology at ang grammar, for example, the Father, I and my Father are. Grammar yun, kapatid, no? Are, one. Kung sa grammar, hindi mo bibigyan ng pansin, doon nagka-problema yung mga oneness sa grammar. Sa grammar, ano mga kapatid? Pag sinabi mong are, anong ibig sabihin sa ano yun, grammar? Sa Greek at saka sa English. 'Di ba? I and ang ginamit, no? And my Father are one. So, anong ibig sabihin niya? Tapos sabi ni Jesus Christ, Father, glorify me. The glory that I have with you. Yung mga salitang with, ano yun? With you. So, dapat yung grammar at saka ang dami pa mga kapatid pag pinag-usapan natin. Careful tayo doon, mga kapatid. When we defend, and I defend Trinity, I'm so careful sa grammar, sa etymology, at saka sa syntax, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi doon na-create yung mga doctrines, mga kapatid, mga kaibigan. Pag hindi tayo careful doon sa etymology, sa grammar, at saka syntax, magkagulo-gulo, mga kapatid at mga kaibigan. So, ang Roman Catholic at saka Orthodox and Katayo, we are one in defending the Trinity, no? Kasi nga ito yung ito yung grabe na pinaglaban ng councils. Makita mo talaga the person of Jesus, Holy Spirit, and God. So yung may mga councils diyan, mga kapatid, especially the 7 councils of the church fathers. So yan ang example, no? So consistent tayo diyan pag tayo nag-defend sa order of salvation. Dapat kung ano yung ginamit natin sa Trinity, grammar, syntax, at saka etymology, gamitin din natin sa order of salvation. Kaya nga ako nandito sa Russia TV kasi gusto kong ipakita sa inyo that I am consistent in defending whatever issues it is. OSAS, order of salvation, Trinity, whatever it is, I am consistent with what I use, linguistic and contextual interpretation of the scripture using the Greek language, no? So, yan po mga kapatid at mga kaibigan. Now, when we talk about born of God or born again from above, anong ibig sabihin yan mga kapatid at mga kaibigan? No? Ano yan? I-define natin yung born of God, born again from above. Anong ibig sabihin sa Greek niyan? Usually, kung makita nyo mga kapatid, ang tense niyan, ang mood, at saka ang niyan, ang verb, no? Ang ginamit is aorist, perfect, infinitive, indicative, passive, middle, active. Alam niyo mga kapatid, hindi enough dito na marunong kang magbasa ng Greek. Ang daming marunong magbasa ng Greek, no? Fluent man o hindi. Magaling siyang bumasa kasi nag-aral siya ng letter of the Greek, and then i-combine mo yan, napakadali na basahin ng Greek. Pero ang tanong, naintindihan mo ba ang gamit ng tense? Ano yung aorist tense? Ano yung perfect? Ano yung indefinite? Ano yung indicative? Ano yung passive? Ano yung middle? Ano yung active? Dapat alam mo yon, kasi pag hindi mo yan alam, ay walang kwenta yung pagbasa mo ng Greek. No? Kasi nga, parang, kung talagang marunong ka, anong ibig sabihin nito? Anong pagbasa nito? Parang you're arguing na parang you're using the authority of the Greek na parang gusto mong ipakita na alam ko ang Greek. Hindi lang ikaw, alam ko rin. Pero ang tanong, alam mo bang aorist? Alam mo bang perfect? Paano ginamit ang salitang yan in connection with these words? No, anong ibig sabihin ng born of God kapag ito'y aorist, indicative or infinitive, passive, middle, active? Anong ibig sabihin niyan mga kapatid at mga kaibigan? So ngayong gabi, gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang meaning niya ng born of God, born again from above. And then the word believe, faith, receive, kung makita natin yan, ano yan? Present, participle, active. Now, in case the tense is aorist, the context will decide. For example, ang born of God is aorist, at saka yung receive, aorist din. So anong mag-decide? Saan ang nauna? Ang context, the relationship of words.
So, ipakita ko sa inyo mamaya mga kapatid at mga kaibigan. So, itong sons of God, eternal life, salvation, iba yan sa born of God, iba yan sa born again from above. Kasi more on results, pag naniwala ka, son of God ka. Pag eternal life, pag naniwala ka, may eternal life ka. Pag naniwala ka, you have salvation. Pero, so dapat, i-ano natin yan, i-segregate natin yan into order. No? Kasi nga, kapag i-rumble mo yan, magkakaroon ka ng karambulang doktrina. Yan ang intindihan, mga kapatid at mga kaibigan. Kagaya ng osas, ang tupa. Ang save. Yun ang context namin. Huwag niyong ilabas dyan na, meron man dito si humiwalay si hindi yun tupa. Hindi yun siya totoong save. So, ang context ng osas, nakafocus siya sa certain order at saka iba yung ganun. Pag lumabas ka doon, magiging fallacy of equivocation yun. Kasi nga, lumabas ka sa kanyang hawla, mga kapatid. So, kapag ginamit mo ang verse, tingnan mo kung anong ginamit doon. Born of God, born again from above, or believe, anong tense, anong mood, o ano ba yung son of God, eternal. Saan ba ginamit ang believe in relation to the result of being son of God, or eternal life, or salvation, or born of God? So, yun mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayong gabi. So nakita nyo ang order of salvation dyan, na iba ang born of God, and born again from above. Iba yung ating iba yung ating faith and receive whatever it is, our action. Born of God is the action of God. Believe is the response that we have. And then, Son of God, eternal life, salvation is the result of our faith. So I hope meron tayong distinction dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Now, let's go to John 1:12. Kasi ito yung mga controversial na mga verses. No? Nauna daw ang faith, nauna daw ang pag-receive kaysa 13. Now, let's look at John 1:12 to 13. According to here, but as many as received him, to them gave he the right to become children of God. Na ayan na, ang salita, after you receive, naging children of God ka. Naging children of God ka. Identical ba yan sa born of God or children of God? Result ang children of God of your faith, or ang born of God na sinabi dyan, mga kapatid, born of God, na sa verse 13, look at that. Sabi dito sa 12, even to them that believe on his name. Now, look at 13. Who were born not of blood. Okay? Kung may blood yang nag-receive, alam mo na. Nor of the will of the flesh. So, kung flesh yang nag-receive, alam mo na. No? Nor of the will of man. So, kung man yang nag-receive, alam mo na hindi yan sa kanya. Alright? But of God. So tingnan natin yan ngayon mga kapatid, kung ano ang tense, no, ng receive at saka born of God. Alright? Now, ito yung breakdown, no? So I am using Daniel Wallace expertise in this, kasi nga si Daniel Wallace yung nasa on top when we talk about, yun yung book na ginamit namin as student of Greek, no? Daniel Wallace. So medyo mahal yung book niya. Yung is medyo may kamahalan, no? Mga 5,000, 6,000 yun. So if you want to have that, you can have that. So ang hierarchical breakdown dito mga kapatid, ang oi, which is who, ito mga kapatid, gamit tayo ng dito. Ito who. Itong who dito mga kapatid, sino ang who dyan? Oi. Ang subject sa 13 is oi. Saan nag-refer yan? Sa mga nag-receive. Or sa mga nag-believe. Alright? Hindi mo naman i-receive kung hindi ka mag-believe. So, identical ang receive at saka believe. So, identical yan sila mga kapatid. Ito, nasa Aries ito. Ito lang yung nakita ko nasa Aries born of God. Ito nasa din, sa Aries din ito, who were born of God.
So ano ang ano diyan mga kapatid? Puro eres 'yan. Meaning to say nangyari na sa in the past. So saan ang nauna sa nangyari in the past? Yung born of God or yung pag-receive? Now according to Daniel Wallace, ito basahin na lang natin mga kapatid ano dito sa huli. Ito nasa huli dito. So screenshot nyo lang kung gusto nyo ano kasi ano yung oras natin. Egenetosan, egenetisan, no? They were born, no? The verb egenetisan is in aorist tense, indicating a completed action in the past and passive voice. Ayan, yun yung mga importante. Showing that this birth is something done to them by God. By God. Okay? Hindi not of blood. Ayan, not of blood. Not of the will of the flesh. Not of the will of man. But of God. In other words, mga kapatid, the theo is in the genitive case indicating the source of this new birth. All right? It is not you, hindi ikaw ang nauna, kundi ang Diyos ang source. Hindi yung ni-receive mo, hindi yung faith mo, kundi ang source ng born of God ay hindi yung pag-receive mo, kundi ito ay ginawa ng Diyos, indicating completed action in the past, passive voice, showing that this birth is something done to them by God. All right? So, kahit sinong Greek scholar ang basta Greek scholar siya, like Daniel Wallace, sasabihin niya sa iyo na ang born of God, nauna talaga yan kaysa pag-receive mo. Resulta yung pag-receive mo dahil nga born of God ka. Tumanggap ka dahil born of God ka. Regeneration. Una kang regenerate ng Panginoon dahil patay tayo sa kasalanan. So, na-regenerate tayo because of the work of God. So, order of salvation yon, no, mga kapatid at mga kaibigan. Now, punta tayo sa 1 John 5:1. Ito pinaka-solid din ito mga kapatid. Born of God. Ayan ang salita. Dito tayo. Ayan, may born of God din. Yan. Verse 1. Whosoever believe, ang salitang believe, verb, yan, nasa present yan mga kapatid. Ito ang sabi no sa Greek grammar and syntax. Now, in order of the terms here, sa terms dito, saan bang nauna? Belief or born of God shows that the believing is a sign of the new birth, sign of a new birth. Ang pananampalataya is a sign of the new birth, not the cause of it. Ayan mga kapatid. Kasi nga, ang born of God dito, aorist yan aorist. Ito, present. So mas higher, mas nauna yung aorist kasi nga done in the past kaysa believe, which is present, no? So, yun yung pinagbasihan ng mga Greek scholars. The perfect tense of has been born, I mean perfect tense, no? Gegenetai points to the fact that the new birth is an accomplished act of God, not a result of our action. Ayan, mga kapatid, from the expert, from the doctor, from the scholar, from the teacher of the Greek, according to them, new birth is an accomplished act of God, not a result of our action. So thus, the phrase can be interpreted in such a way that faith is the fruit of being born of God, rather than the cause of it. The new birth comes first. Ayan. The new birth comes first in terms of God's action, which then produces the faith that is visible in the believer's life. So kung tingnan natin, hindi interpretation ko kundi interpretation sa grammar, sa syntax mga kapatid at mga kaibigan. So ang order ganito, regeneration is the work of God, faith, believe and receive is our response, and ang result, sons of God
or eternal life salvation. So kung may mga verses kayong gagamitin mamaya sa tanong, example mga kapatid, punta tayo dito sa John chapter 3:16 kasi ginagamit din ito eh. Punta tayo sa John 3:16. John chapter 3:16. Ayan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth shall have eternal life. Oh, pastor, di ba pastor, nauna ang believe kaysa eternal life. Kapatid, hindi yan born of God. Punta tayo balik dito sa aking eternal life. Andyan, no? Ayan, no? Eternal life. So, nauna talaga ang faith. Kasi eternal life yan eh. Hindi nagsasabi ng regeneration eh. Result yan sa faith. Ayan, So, dyan talaga, magkakaroon na ka ng eternal life kung maniwala ka. Totoo yun sa John 3:16. Ano ba, nagsasabi ba yan ng regeneration dyan? Mga kapatid at mga kaibigan, no. It doesn't talk about regeneration. Born of God or born again from above. Another, mga kapatid at mga kaibigan, punta tayo dito sa Ephesians 2:8-9. Mga examples lang ito mga kapatid, yung mga verses. So tingnan nyo yung mga verses nyo na ginamit nyo kung born of God ba yon, born from above, ang context, or eternal life, salvation. Now let's look at Ephesians 2:8-9. 2:8-9. For by grace are you saved through faith. Ayan. And that not of yourselves, it is the gift of God. So, faith, pastor, tingnan mo, faith, through faith. True nga, mga kapatid, no? Tingnan daw natin dito sa order of salvation. Ano yan? Salvation, di ba? You are saved. Yan, salvation, no? Nga, ma-apply yung salvation mo kapag maniwala ka. Ayan. So, ang Ephesians 2:9, salvation ng context, andyan mga kapatid, makita nyo na sa order of salvation, talaga, ang salvation start when you believe. Right? So yung regeneration is the work of God yun. It's the work of God na nauna yun kaysa sa faith. Klaro yun sa presentation ko kanina sa Greek. Ano pa? Romans 10:9-10. Romans chapter 10, 9-10. Ginagamit din ito eh. Sabi, pastor, tingnan mo yan, because thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ and shall believe. So, nauna talaga ang believe, pastor. Raise him from the dead, thou shalt be saved. So, anong pinag-usapan dyan? Save. Believe and then save. Now, tingnan natin dito sa order. Salvation, andito. Dito yan. Talagang tama ka, faith. So, ang Romans chapter 10, does it talk about born of God or born from above? Regeneration? No, it's not. It's about salvation. So you're putting that verse in the wrong place. Acts 16:31. Ginamit din ito. Acts 16:31. pastor, ito pa, kainin mo. Acts 16:31. Ayan tingnan mo pastor. Acts 13:31. Anong sabi? And they said, believe on the Lord Jesus Christ. Yan na, pastor. Believe. Ganun yun ang mga boses nila, no? Shall be saved. Saved. Ayan, saved. Saan ba na yan? Saan ba na order yan? Balik tayo dito. Ayan, salvation. Salvation. Nauna nga ang faith. Kasi nga, result, kaligtasan mo. Pero yung gawain ng regeneration, work of God yun, mga kapatid. Hindi yun based kung ano yung respond mo. Kundi ang gawa ng Panginoon yon, mga kapatid at mga kaibigan. So, ano pa? Last, James 1:18. Pastor, ato pa pastor, ang daming mga verses. Pero ang tanong, tumupa ba o landing ba doon sa ating tema? No? John 1:18, anong sabi? Of His own will, He brought us forth. Parang sa will ng Panginoon to. No? Of His own will, kasi ginakita ko ginamit din. So, of His own will will ng Panginoon, He brought us forth by the word of the truth. So, sa kanyang will, mga kapatid. So, hindi pala yan, sa Panginoon pala yan, in favor of order of salvation, sa regeneration. Because the work of regeneration is the work of God. Alright?
So sana we will put verses into its proper place para magkaroon tayo ng masaganang doktrina, mga kapatid at mga kaibigan. So siguro dyan lang, no, pinakita ko lang sa inyo mga kapatid ang importansya ng linguistic and contextual interpretation, no? So again, dapat naka-order yung ma-define natin yung ano yung regeneration, ma-define natin yung believe, faith, and receive, at saka being a son of God, eternal life, salvation. Talagang ano yun, andyan, no? Nakita nyo, parang kumikinang pa at Christmas na talaga. Work of God ang regeneration, response of man yan, at saka result of faith, itong mga topics na ito. So, depende sa verse na gagamitin mo. Alright? So, siguro mga kapatid, dyan lang muna. At saka, sorry kung late kami ni Rasha. Ako late kasi nga meron pa akong ginagawa. So, anyway, yun po ang simplest presentation namin, no, ng order. Order yan, order of salvation. Hindi yan order. Kanina pa yan, ano. So, order of salvation, dan ordo salutis. So, yun mga kapatid, no, kami mga students of hermeneutics at saka sa Greek at sa we are still learning, mastering using this language. Para sa amin nga it's a mortal sin to violate the Greek syntax, the Greek order. So, para sa aming mga estudyante, mortal sin yun. Parang hindi mapatawad. Bitaw, mga kapatid at mga kaibigan, I'm just joking. Pero para sa aming mga Greek students, violation yan. We cannot bend the law of Greek. Yung sabi ni Tolfo, na hindi pwede yung bend the law. Alright, so yan lang po mga kapatid at mga kaibigan. Sana meron kayong natututunan ngayong gabi at sana ay meron kayong tanong dyan sa ating audience. Maraming salamat. Rasha, back to you. Okay mga kapatid, kung meron kayong matanong, please comment lang. At shoutout muna kay Althea dito din sa naka-Japanese at kay Jan Agig Paktain. Question dito bro, tinutukoy ba ng Juan 1 verse 13 ang bagong kapanganakan muna? Yeah. Napakaklaro diyan sa according sa ating study sa Greek, pareho silang aorist, done in the past ang receive at saka yung born of God. Pero according sa context, na-receive mo yon because not of the will of man, not of the flesh, not of the doon, blood, but of God. So nauna yung action ng Panginoon, kaya mo na-receive yun. So yun yung order doon. Nauna yung born of God kaysa receive. Kasi nga, napakaklaro sa Johannine interpretation sa 1 John 1:5. 1 John 5:1 Yun din, no? So nagkatugma yung John 1:12 at 13 at saka 1 John 5:1 na una talaga yung regeneration, the born of God. Born of God. It's the work of God. Okay, a comment ito ni Pastor Arnel Aligarbes ng Reformed Presbyterian. Sana mayroong Baptist nakakasana sa debate sa'yo, Pastor Medel. Ano raw? Sana daw mayroong Baptist nakakasa sa debate sa'yo, Pastor Medel. Anong Baptist? sa dito sa Regeneration Proceeds Speak? At least nakita na nila yung kung ano yung explanation ko. So, Brad Rasha, gusto ko kung may makik-debate sa akin dito, dapat kung ano yung ginamit kong presentation na Greek syntax, yun din yung yun din yung gagamitin na pagbagsak sa aking depensa, no? So, yun yung natin diyan. Ayan. At question dito, sabi ng Efeso 2:5, buhay muna bago pananampalataya. Ano yung buhay? Eternal life yun? So kung klaruhin niya, andyan makita nyo sa order of salvation, eternal life, dito siya. So result siya ng faith. Wala akong debate sa iyo dyan kung eternal life yan
Eternal life yan. So, magsisimula talaga yung eternal life mo after you believe. Totoo yun. Pero iba ang regeneration. It's the work of God, hindi result of our faith. Okay. At question dito, sabi ni John, hindi pwede makareceive o makapananampalataya ang patay, Ephesians 2:1. Bubuhayin muna bago makapanampalataya, Ephesians 2:5. Mas nauna tayong pinanganak by the gospel or Jesus died and resurrection, 1 Peter 1:3. Ipinanganak tayo sa salita o gospel, James 1:18. Yan. Ano yun, kapatid, no, Brother Rasya? Ano yun logical yun eh. Ano bang nauna kay Adan? Binuhay muna siya bago siya nakapanampalataya. Binigyan ng buhay muna, God breathed, bago siya nanampalataya at nag-worship at nag-obey sa ating Diyos. So binigyan muna ng buhay. Ano yun? Order na yun na simula pa nung sanlibutan. So bago ka makarespond sa Diyos, mauna muna ang Diyos na magbigay sa iyo ng buhay. Yun yung talagang order of God, no? Question dito pa. Wala na ba, Brad? A question pa dito. Sinabi ba ng 1 John 5:1 na nauna ang kapanganakan? Yes, na-explain ko kanina, no, sa Greek syntax. Alam nyo mga kapatid, kung tingnan nyo dyan sa King James, hindi mo makita yung diferensya, no? Kaya nga pag doktrina ang pinag-uusapan, ang Bible, maintindihan natin sa King James plain reading, maintindihan mo yan, pero pag doktrina na kasi ang pag-uusapan, kagaya ng Trinity, we dig deeper into the what we call linguistic and contextual, yung Greek kasi original yun eh. So, yun doon tayo pupunta. Pag hairline na kasi yan eh. So, anong nauna? Bago i-close ko ito, Brother Rasha, additional ko lang. Tanong ko lang kung sino bang nakakaalam dito, ano bang una, putok o tama? No, putok ng baril o tama ng baril? Yun yung yun yung parang medyo merong sensya diyan eh. Kung ako ang shooter, nauna yung putok. Kung ako ang titira sa iyo, nauna yung putok. Pero kung ako ang target, nauna yung tama bago ang putok. 'Di ba? Yun ang the bullet is faster than the sound. Kaya kung ikaw ang binaril, nauna yung tama mo bago ang putok. Pero actually ako shooter din ako eh. Sa akin, bago putok muna, pung, tuk. Ganon yun eh. Pag may steel, pag ako ang shooter, pung, tuk, pung, tuk. So, split seconds lang talaga yan. So, yun ang nangyari sa atin, no? May dyan eh. Kung ikaw ang tinira, para sa iyo, una yung tama. Pero kung akong titira sa iyo, una yung putok. So, yun yung illustration dyan. Hindi tayo magka-agree dyan kung hindi mo susundin yung we see it in the perspective of God, the one who shoots us. Ang Diyos ang unang pumutok eh. Siya ang unang tinira na ang puso natin. So kaya sa kanya, una yung putok bago yung tama. Okay? So yun yung illustration dyan na the best eh. Question pa dito. Sir, ano pa ang interpretation nito sa Revelation 14 verse 12? Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus Christ. Sabi ni Remnant Testa. Hindi ko makuha yung relationship sa order of salvation. Parang iba yung tanong niya sa topic natin na yun na regeneration precedes faith. So wala akong nakitang connection dyan sa ating tema. Liban na lang kung i-explain niya. Question dito. Paano nagiging possible ang pagtugon ayon sa John 6 verse 44? Draw. The Father draws us. Kaya tayo nakinig. John 6:44 and 45. Kasama yan. So sa debate
nga ni White at saka ni Flowers, talagang lumayo si Flowers sa linguistic and contextual interpretation, ano? So, lahat ng i-draw ng Ama, tuturuan ng Ama, tapos matuto sila, tapos lalapit sila kay Kristo. Yun yung order doon. Draw, and then, yun nga, 45 na, sunod. Okay. Yun lang muna, bro. Okay. Okay, so patapos na tayo, Brad. Yes. Actually, gusto kong magtanong, Okay. pero Sige. parang ano ba, as I observe kasi sa halos lahat, kasi bago to sa akin yung reform idea, at parang itong months lang talagang naging focus patungkol sa regeneration. Tapos yung sa faith muna, i-regenerate ka muna before faith. Parang para siyang bro, parang hindi ba nababiolate ng Diyos yung parang free will ng tao, kung parang kasi pagbibigyan ka talaga, 'di ba, talagang automatic 'yon na talagang sasampalataya ka, kaya nga meron kang regenerate. Hindi ba, ang question ko dito, hindi ba niya nababiolate yung binigay niya na free will sa tao, tapos yung sa binigay niya na regeneration? Oh, magandang tanong 'yan, Brad, no? Kasi parang sa point mo na parang violation, na bibigyan kita, tapos parang ayaw mo pero bibigyan kita, parang ganun ba, no? Or ano bang idea mo? Parang parang no choice yung tao, na parang pag binigyan ka na nito, mag-a-act ka talaga kung ano yung binigay sa'yo. Parang ganun ba na ganun. Yes. Yeah, tama Brad, no? Like for example, yung binigyan tayo ng paa at saka kamay. So, ibig bang sabihin doon na ayaw kong lumakad, wag mo akong bigyan ng paa, binigyan ka ng paa eh. Ayaw kong gamitin yung kamay ko, binigyan ka ng kamay. So, it's parang sa syllogism, Brad, sa syllogism, parang hindi siya violation eh, it's goodness eh, it's grace eh. Buti nga binigyan ka ng paa, yung iba walang paa. Binigyan ka ng kamay, yung iba dyan walang kamay. So yun ang yun yung pagpapakita ng Panginoon na gracious siya, na gusto niyang masave ka, dalhin ka niya sa langit, kaya ka ug sa binaril ka niya, no? Kaya ka natamaan sa puso kasi pinaputukan ka ng Diyos, pinatamaan ka niya. Parang sa baril ba na yung illustration ko kanina, na ikaw ang target ng Diyos. Yun ay pagmamahal, no? It's not a violation, na kagaya ng sinabi na pag gusto kong tumalon sa building, tapos yung mahal ko sa buhay ayaw, tapos drinro ako, drag ako, parang pinilit ako, talagang talagang hindi niya gusto. So that kind of act is a loving act. Loving act yan, gracious act yan. Ayaw ko, anak ko, makita kong tatalon, ay nako, kahit ayaw niyang magpapigil, talagang pipigilan ko siya sa abot ng aking makakaya. That's an act of love and grace, na ayaw ko dahil mahal kita. So, iniba lang sa mga tao na parang iniba lang nila na, ay, bakit mo ako ganito, ganyan. Pero it's a different outlook na nakita ko, na it's a sign of love sa Panginoon, na inibig ka niya. Kaya nga, binigyan ka niya, binaril ka niya sa puso, kung sa baril pa, para matamaan ka, at gusto niya maligtas ka, at gusto niya na ka sa kanya, magsilbi ka sa kanya bilang representative niya dito sa mundo na napakarumi, na talagang Brad, yun yung nakita ko sa question mo, Brad. Follow up ko lang, bro. Meron kasi akong kaibigan na deism. Tapos deism, naniniwala siya na parang walang pakialam ang Diyos sa tao. So, ang sabi niya,
kung tama ang mga Christian, lalo na yung mga sa inyo na mga reform, hindi siya masisisi daw kasi hindi siya binigyan ng ganun at kaya siya naging ganito kasi wala siyang ganun yung kaya sa inyo. So paano mo sasagutin siya kung ganun yung sasabihin niya? That is a valid question, no? Kasi nga talaga meron tayong mga tanong. Pero ang masasagot ko diyan, Brad, loving and giving grace is a non-obligatory character. No, hindi yan ino-oblige. Halimbawa, bakit niya inasawa yung asawa at sa dami ng babae, bakit yun ang kanyang pinili? Bakit pinili niya na yun ang kanyang paniniwalaan kaysa paniniwalaan niya ito? So walang mag-ano sa kanya, di ba? Walang pipigil. Kapag merong taong pipigil sa kanya, ang tawag diyan pakialamero. You intrude sa non-obligatory character kung anong pipiliin mo. Meron tayo lahat niyan, Brad. So kung meron kang ability, meron kang choice na sacred yan, ito ang pipiliin ko, ito ang gusto ko. Pag hinayaan ka ng Diyos dyan, ikaw, gusto mo dyan, bahala ka. So, di ba, meron din tayong ganyan. Anak, wag mong gawin to. Ay, gagawin ko to pa. O sige, ikaw, bahala ka, wag mo akong sisisihan, ha? O yun ang ginawa ng Diyos kasi gusto natin. Kasi ang ginawa talaga natin, gusto natin yun. Gusto natin yun. Ang sabi ng Bible, God gave them over. Pero ang sabi ng Panginoon, wag nyo din akong pigilan kung sino yung aking mamahalin. Di ba? O, pinigilan ko ba kayo kung sinong pipiliin nyo? Kung sinong mamahalin nyo? Hindi. Kasi nga, ang Panginoon, respeto siya sa non-obligatory character natin. So bakit hindi natin maibigay sa Diyos yan? Kung sino ang kanyang iibigin at sino ang kanyang gave them over. Kasi gusto mo, ikaw, gusto mo yan. Di ba? So, ibig sabihin, ang taong nagtatanong ng ganyan, selfish siya. Kasi gusto niya, siya lang ang pumili. Ayaw niyang gusto ang Diyos pumili. So may karapatan pa ang gumawa na pumili kaysa, may karapatan pa ang ginawa na pumili kaysa gumawa sa kanya. So para sa akin, parang yun injustice yun para sa Diyos. Siguro yun lang, bro. Thank you, bro. So at tayo, bro? Last statement sa yung topic ngayon. Okay, so maraming salamat sa inyong mga tanong at ang order of salvation, kaya nga kami mga reform, sinasabi namin na all for the glory of God. Nandito ako, isa akong hindi mabuting tao, masama ako. Nandito ako sa inyong harapan because of the work of God. So pagpunta ko sa langit, talagang iiyak ako, Lord. Bakit? Basta Panginoon, wala akong masabi na kasi nga it's your work Yung pagbabago na naganap sa buhay ko, it's because of your work. So Philippians 2:13 ang sabi, for it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. So ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, unang-una sa Kanya at saka sa inyo sana mga kapatid ay alam ko kung wala kang interest sa Bible, wala ka dito. Hindi ka makikinig. So, kung meron kang interest sa Bible, ibig sabihin, there is a possibility na may plano ang Diyos sa'yo. Kaya lang lito ka lang siguro ngayon, no? Pero sasabihin ko sa'yo, kapatid, kapag andito ka sa Rasya TV, ibig sabihin, may desire ka na malaman yung katotohanan. So, yung iba walang kapakialam dyan. So wala na tayong magawa doon. So I hope and pray na ikaw na andito ngayon, nakikinig, sana'y maranasan mo rin yung naranasan ko na sa uhaw ng salita ng Panginoon ay patuloy kang mag-aaral, respetuhin ang ibang tao, respetuhin ang ibang religion, at just preach the word and study the word of God. So yun lang. At saka kay Rasya, maraming salamat sa iyo, Brad. Ginamit ka ng Panginoon for how many years na. At I hope and pray that God will bless you and your family. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi po. Okay, so dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor Medal, mga kapatid. At kung gusto nyo
na mag-follow sa kanya, please paki-follow kung gusto niyo magsuri sa Reform mga kapatid, dahil nakatag naman yung pangalan niya dyan. Syempre mga kapatid, you can subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates mga kapatid, dahil ang podcast na ito ay pupunta din doon. So abangan nyo lagi dito si Pastor Medel mga kapatid, every Sunday yan 7 PM at magpo-post kami ulit. At this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out.